Kabanata 6741. Hindi pinansin ni Journey si Drake na nagbabanta sa kanya at pasimpleng nakatitig kay Isis. Isis, we're all part of the elite society. In this community, there are rules for everything. If I'm willing, you can do whatever you want. If I'm willing, I hope you can show me some respect para mapangalagaan nating lahat ang ating dignidad. Sampal. Biglang tumayo si Isis at sinampal ang mukha ni Journey. You little witch. Sa tingin mo, may halaga ba ang iyong dignidad dito? Sa tingin mo ba kailangan kong pangalagaan ang aking dignidad? Bobo ka ba? Kahit ang tatay mo ay walang karapatang magsalita sa akin ng ganito, at tiyak na wala ka. Natigilan si Journey sa biglaang sampal. Sa wakas, naayos niya ang kanyang sarili, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Isis, sinusubukan mo bang ipaglaban ako hanggang sa wakas? Nag-hand gesture si Isis nang marinig ang boses na iyon. Agad na lumapit ang 12-dosenang brutal na mutant. Ang bawat isa sa kanila ay tumingin kay Journey na may malamig na ekspresyon. Hanggang sa huli, sabi mo, senggal ni Isis habang umiiling-iling. Sa kasamaang palad, hindi iyon mangyayari. Susunod ka dahil nasa teritoryo ko ikaw ngayon. Mas mabuting paniwalaan mo ito kapag sinabi ko na sa isang salita, lahat ng mga lalaking ito dito ay maaaring magkaroon ng kanilang oras sa iyo. Samantala, wala akong pakialam na kumuha ng video para sa sarili kong libangan. At naniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na kung gagawin ko iyon, walang makakapigil sa akin? Nanginginig ang katawan ni Journey. Samantala, itinupi ni Drake ang kanyang mga paa habang nakaupo at nakangiting sinabi, tama. Ang dahilan kung bakit handa si Isis na isama ang mga emosyon sa equation ay dahil gusto niyang makasama ka. Ngunit kung hindi ka magpapasakop, pasensya na. Si Isis ay may 100 paraan para pahirapan ka. Sa tingin mo ay big shot ka, bruha ka. Isis, dapat ba kitang bigyan ng kamay at gawin mo na ito para sa iyo? Nagsimulang mapatawa ang lahat ng lalaki doon. Ang ilan sa mga lalaki ay nagkukuskos na ng kanilang mga kamay, na para bang susubukan nila ito anumang oras. Halata sa kanila na magiging kasiya siya ang matulog kasama ang gayong babae, kahit na kailangan nilang makapila. Nanginginig si Journey sa galit at takot at halos hindi makapagsalita. Ano? Galit. Galit na galit. Gusto mo akong patayin. Iniisip ko na pinipilit mo ang kamay ko. Sabi ni Isis habang nakatiklop ang kanyang mga paa, at puno ng pagmamataas ang ekspresyon niya. Halika, lumaban ka. Subukan mong makita kung ano ang kasunod nito. Pwede mo muna akong sampalan at tingnan mo kung mapagpasensyahan mo ako gaya ng pagtitiis ko sa'yo bago ito. At pagkatapos, inilagay ni Isis ang kanyang mukha kay Journey, na parang nangangahas na magpasample siya kay Journey. Naging malamig ang tingin ni Harvey. Gusto niyang magalit si Journey para magawa niya ang paraan pagkatapos noon. Basta si Journey ang unang tumama, si Isis ang nanguna. Hindi rin inaasahan ni Harvey ang isang bagay tulad ng paggamit ng kapangyarihan ng isang tao upang pilitin ang isang mas mahina na umiral sa mataas na antas ng lipunan. Nakaramdam ng sama ng loob si Harvey dahil dito. Nang makita ni Journey ang mukha ni Isis na papalapit, ang kanyang ekspresyon ay katakot-takot. Parang gusto niyang sampalan si Isis, pero sa huli, napigilan niya ang sarili. Bahagi rin siya ng komunidad na ito, at malinaw niyang naunawaan kung ano ang kahihinatnan kung sasampalan niya si Isis. Sa huli, huminga ng malalim si Journey at ibinaon ang lahat ng kanyang kawalan ng kakayahan at galit ng mas malalim sa kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, nagbibiro ka siguro, Miss Isis. Anak ka ng Cheryl Corp mula sa bansa A. Gaano man ako katapang, hindi ako maglalakas loob na tawirin ka. Gayunpaman, nais ko lang na magpakita ka ng awa. Para pasalamatan ka, handa akong ibigay sa iyo ang ilan sa mga ari-arian sa bansa A na utang ko sa iyo ng libre bilang regalo ko. Naniniwala akong hindi mo ako pahihirapan, di ba? Naisip ni Journey na ibinaba na niya ang kanyang sarili sa punto na halos nagmamakaawa siya kay Isis na ipakita ang kanyang awa. Sa puntong ito, pakiramdam niya ay sumusuko na siya.
Nakalimutan pa nga niya na nagpanggap siya na boyfriend niya si Harvey. Gayunpaman, natuwa si Harvey. Sa halip na magdahilan tulad ng pagkakaroon ng kasintahan, handa siyang tumanggap ng iba pang kondisyon kapalit ng kanyang kalayaan. Ito ay isang senyales na siya ay nagmamature. Suck. Assets from Country A. Yung ilang mansion na binili mo sa West Coast. Nagsindi ng sigarilyo si Isis, at nagbuga ng usok, at may intriga na tumingin kay Journey. Iyan ay isang bagay na iniwan sa iyo ng iyong namatay na ina. Kung ibibigay mo ang mga ito sa akin, ikaw ay magiging isang karaniwang tao. Mas masahol pa sa isang karaniwang tao kahit na. Sagot ni Journey na may kalmadong ekspresyon. Hanggat handa kang palayain ako at hayaan akong mabuhay, ang mga bagay na ito ay walang kahulugan. Pumalakpak si Isis na halata sa mukha niya ang paghanga. How interesting. You're really so interesting. To the point na mas gusto kita. Kaya sumama ka na lang sa akin. Sa sandaling sinabi iyon ni Isis, mabilis siyang humakbang at gustong gamitin ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang maliit na baba ni Journey. Gayunpaman, kaagad na umatras si Journey at pinilit ang ilang distansya sa pagitan nila. Ibig sabihin hindi mo pa rin ako papakawalin. Siyempre, kaya kitang bitawan, nagbuga si Isis ng isa pang subo ng makapal na usok. Pero baka bukas at hindi na ngayon. I'll set you free once I have enough of you, or bored of you. Pumikit si Journey. Pagkaraan ng mahabang sandali, malamig siyang sumagot. Kung gayon ang lahat ng mayroon ka ay ang aking katawan, ngunit hindi ang aking puso. Bakit gusto ko ang puso mo? Nagtatakang tanong ni Isis. Basta ang laman mo lang ay sapat na, di ba? Alam kong labis mong pinahahalagahan ang iyong buhay para mamatay, ngunit kahit mamatay ka, hindi mo ako matatakasan. Nang inag muli ang katawan ni Journey, ngunit mas naging matatag ang kanyang ekspresyon. Kung gayon, wala kang anumang bagay. What's the point of talking? Sabi ni Drake sabay ngisi at agad na lumapit. Hinawakan si Journey sa buhok niya, at kinaladkad papunta sa likod. I told you, Isis. You have to force yourself on a woman like this. Once you have her body, do you think may willing to help her? I'm very familiar with this. Pagkatapos, tatanggalin na sana ni Drake ang mga damit ni Journey gamit ang kanyang mga kamay. Tutulungan ko siya. Sa pagkakataong ito, si Harvey na kanina pa invisible habang nakatayo sa gilid ay biglang humakbang at agad na sumulpot sa likod ni Drake. Pagkatapos, dumiretso ang kanang kamay niya sa balikat ni Drake. Si Drake, na hindi nakapag-react sa oras, ay hinawakan ni Harvey sa balikat. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na sakit ang nagmula sa kanyang balikat, na labis na nagpangiwi kay Drake habang ang kanyang kanang braso ay nanginginig. Likas niyang pinakawala ng pagkakahawak kay Journey. At pagkatapos, ikanaway ni Harvey ang kanyang kaliwang kamay. Sa sandaling natigilan si Drake, at nahulog ang revolver sa kamay ni Harvey. Nang makuha ni Harvey ang revolver, inikot niya ang silindro, at na-unlock ang safety lock, at itinutok ang revolver sa paligid. Nagsisigawan na ang lahat ng mga taong kanina pa sobrang mayayabang at sinubukang humanap ng mga lugar na mapagtatagwan pagkatapos mabigla. Ang paglalaro ni Harvey sa revolver ay naging halata na hindi niya sinasadyang ilabas ito. Maging si Isis, na noon pa man ay napakataas at makapangyarihan, ay nagdilim saglit sa kanyang ekspresyon at nagtago sa likod ng isang haligi na marmol nang hindi namamalayan. Siya na walang mawawala ay walang dapat ikatakot. Si Harvey ay mukhang wala na sa kanyang mawawala. Kaya naman ang lahat ng mga dayuhan ay naniniwala na kung sila ay papatayin ni Harvey, kahit si Harvey ay handang mamatay para sa kanyang pagkakamali, ito ay hindi pa rin nila matatanggap. Matapos piliting palayuan ng grupo, itinutok ni Harvey ang revolver sa ulo ni Drake. Nanlamig ang mga mata ni Drake. Sino ka, bata? Sa tingin mo ba ito ay isang bagay na maaari mong panghimasukan? Nagkibit balikat lang si Harvey. If I remember correctly, I'm currently Shorney's boyfriend. And the way you force my girlfriend like this made me very upset. That's why I've decided to give the two of you choices.
Ikaw at ang babae ay humingi ng paumanhin kay Journey at manunumpa na hindi mo na siya muling guluhin. Pangalawa, kukunin ko ang gatilyo kung mamatay ka. Ngumiti si Harvey at sinabing, ngunit huwag mag-alala, Mr. Drake. Mayroon lamang isang bala sa loob, at ang pagkakataong pumutok ang bala ay isa lamang sa 6. Ngunit sa hitsura nito, maaari nating laruin ang larong ito sa mahabang sandali. Medyo naiinip na ako, kaya sana huwag mo akong hayaang maghintay ng matagal. At pagkatapos, dahan-daang hinila ni Harvey ang gatilyo at dahan-daang nagbilang. 3, 2, 1, clack. Hindi na pinayagan ni Harvey na mag-react si Drake at agad na hinila ang gatilyo. Gayunpaman, maswerte si Drake. Ito ay isang tuyong apoy. Baliw, galit ka. Isang malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Drake habang ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya akalain na ganoon pala kayabang si Harvey, to the point na wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan ng paghila sa gatilyong iyon. Hindi ba siya natatakot sa mga kahihinatnan? Hindi niya alam na kung pumutok ang kanyang ulo ay mamatay din siya. Samantala, si Isis at ang iba pang mga dayuhan ay pawang nakaramdam ng lamig sa kanilang katawan na may bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Ipinaliwanag na ang simpleng aksyon ni Harvey na hindi siya nag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan. Ang revolver ni Harvey ay mayroon lamang isang bala, ngunit sino ang kusang magpapabagsak sa bala? Walang gustong maging taong mamatay ng walang magandang dahilan. Ha, you're quite lucky. Sabi ni Harvey, na nakangiti kay Drake, na medyo namumutla na ang mukha. Sana maging ganito ka rin kaswerte sa susunod. Baliw ka ba? Can you stand a little bit straighter? I won't be able to aim better that way. Iwinagayway ni Harvey ang revolver sa kanang kamay at inilagay ang muzzle sa noo ni Drake. Halika, hinahayaan kitang pumili ulit. May 2 kondisyon, at maaari mong piliin ang alinman sa isa. Samantala, naiinip din ako. Sinalubong ni Drake ang mga ngipin niya. Maglakas loob ka. Clack. Hinatak na naman ni Harvey ang gatilyo. Habang tuyong apoy pa rin, basang-basa sa pawis ang likod ni Drake. Ganoon ka kaswerte, sabi ni Harvey, na halata sa mukha niya ang pagkagulat. Sige, isa pa. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Drake ang kanyang kaliwang kamay para harangan ang busol ng baril gamit ang lahat ng kanyang lakas. Naniniwala siya na kung magpapatuloy ito, kahit na hindi siya mamatay sa bala, mamamatay siya sa takot na mag-isa. Natatakot ka? Napatingin si Harvey kay Drake na nagtataka. Hindi ba ikaw ang baliw? Hindi ba ikaw ang pangatlo sa Wolfsing sa lahat ng Young Masters? Bakit takot na takot kang mamatay? Ang yabang mo habang hinaharas ang girlfriend ko. Bakit parang basura ka na ngayon, ha? Tinapik ni Harvey ang mukha ni Drake ng masama. Sa sandaling iyon, tanging katahimikan ang namayani. Walang inaasahan na ang lalaking ito na tinawag ang kanyang sarili na kasintahan ni Journey ay napakalaki ng ulo. Hindi lang siya naglakas loob na takutin si Drake, gusto niya talagang patayin si Drake. Hindi ba siya natatakot na ang mga warlord ng Northern Land ay hindi magpapakita sa kanya ng awa? Ngunit syempre, sa isang tulad ni Journey, habang siya ay nagulat, siya ay higit na naantig. Sigurado siyang hindi pipiliin ng isang tulad ni Harvey na magpakitang gilas kung hindi dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito lang naayos ni Drake ang sarili. Natitiyak niyang kung hahayaan niyang magpatuloy si Harvey sa paghila ng gatilyo, mamamatay siya sa bandang huli. Kaya naman, pagkatapos niyang huminga ng malalim, malamig siyang nagsalita, "Good job, anak. I applaud you for your bravery. I concede and apologize to Journey. But don't you worry, things will not end like this. I'll get you back one day." Sampal, hindi hinayaan ni Harvey na makawala si Drake at sa halip ay sinampal siya. Masyado kang masalita. If you're going to concede, then concede. Stop spouting threats. What's the point? Now, you either fall on your knees and apologize, or I will pull the trigger again. At alam mong isa akong taong gagawa ng sinabi ko. Tinakpan ng lahat ang kanilang mga bibig nang makita nila ang pagmamataas ni Harvey,
at nag-aalala na ang kanilang mga hiyawan ay lalong mag-udyok kay Harvey. Maging ang ekspresyon ni Isis ay madilim. Kailan pa may nagpahiya sa kanya ng ganito mula noong sumali siya sa lipunang ito. Ngunit ngayon, siya ay lubos na napahiya. Gusto niyang umalis, ngunit ang problema ay hindi siya masyadong sigurado sa pagkatao ni Harvey. Nag-aalala siya na agad siyang barilin ni Harvey kapag nakita niya itong umalis. Bagamat hindi siya mamamatay kaagad, hindi niya dapat ilagay sa panganib ang sarili. Ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang mahalagang buhay para sa isang taya. Drake grit his teeth nang bigyan siya ng isa pang sampal ni Harvey. Nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan, lalo na nang siya ay nasa ikatlong pwesto sa mga Young Master sa Walsing. Hinaplos niya ang kanyang mukha at malamig na sumagot, "I'm warning you, boy. I'm not interested in either option that you gave me. I'll pick a third choice. I'm going to kill you." At pagkatapos, pinandilatan ni Drake si Journey at sinabing, "Magaling ang tinatawag mong boyfriend. Unfortunately, you'll only have a chance to meet each other in hell." Pagkatapos, tinapik ni Drake ang kanyang ulo at sinabing, "Halika. Hilahin ang gatilyo sa ibang pagkakataon. Mamamatay ako sa lugar na ito, ngunit sa oras na mamatay ako, hindi lang ikaw kundi lahat ng pamilya at kaibigan mo ang magbabayad sa ginawa mo ngayon." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6745. Pinagbabantaan mo ba ako? Tinapik ni Harvey ang pisngi ni Drake. "Alam kong dapat ay napakayabang mo, ngunit ang problema ay nasa aking mga kamay ka ngayong gabi. Sa tingin mo ba makatutulong sa iyo ang pagbabanta sa akin ng ganoon? Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na hilahin ang gatilyo na iyon pagkatapos mo akong takutin? Napatay ko ang mga taong katulad mo na nasa isang dosina na. Wala namang nangyari sa akin. Bakit maayos pa rin akong nakatayo dito? Sa ugat nito, dahil walang silbi ang mga tulad mo." Masiglang nagpatuloy si Harvey, "Hoy, Drake. Gusto mo bang tumaya? Pastahan tayo na kahit gaano kakatigas, luluhod ka sa lupa at magmakaawa sa akin na iligtas ang iyong buhay." Malamig na sagot ni Drake, "And what's the wager?" "Your life." Humagalpak ng tawa si Harvey. Hindi ka halos sapat na halaga para isusugal ko ang aking buhay. Ngunit, kung hindi ka magmakaawa sa akin hanggang sa huli, maaari akong sumang-ayon sa alinman sa iyong mga kondisyon. "Fine. Sa oras na iyon, gagawin kitang patayin," sabi ni Drake habang nagngangalit ang mga ngipin. "Pag-usapan natin yan pagdating ng panahon," sabi ni Harvey sabay kibat ng balikat. Habang malakas at mahinahon ang pag-uusap nilang dalawa, hindi maiwasang manginig ang lahat ng nakarinig sa kanila. Gustong pilitin ni Harvey na lumuhod si Drake at humingi ng awa. Gusto ni Drake na makita ang bottom line ni Harvey at gamitin ito para iikot ang lamesa. Gayunpaman, ang problema ay si Drake Madman Ward ay hindi pa rin nakakuha ng maraming kalamangan. Napatingin si Harvey kay Drake habang nakangiti ito hanggang tenga. Hindi na niya hinayaang magsalita pa si Drake at mabilis na hinila ang gatilyo. Clack! Isa pang tuyong apoy. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa yugtong ito, ang pagkakataon ng susunod na pagbaril na may dalang bala ay masyadong mataas. Sa oras na ito, ang mukha ni Drake ay naging mapotla na parang papel matapos matakot ng 2 beses o 3 beses. Nang isa pang hihilahin ni Harvey ang gatilyo, pinikit ni Drake ang kanyang mga mata at bumantong hininga. "Fine, I surrender. It's my loss. I'll apologize to Journey for your sake." "Mukhang nakalimutan mo ang sinabi ko," nakangiting sabi ni Harvey kay Drake. "Kung gusto mong humingi ng tawad sa isang tao, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad sa iba. Hindi ito basta salita. Higit sa lahat, gusto kong pareho kayong manata ng babaeng iyon, kahit na alam kong walang kabuluhan ang ganoong bagay sa mga taong tulad mo. Pero kapag sinira mo ang iyong panata, maaari kong hayagan kayong dalawa na patayin sa hinaharap. Naintindihan mo ba?" "Tama na," sabi ni Drake habang nagngangalit ang mga ngipin. "Huwag mo akong samantalahin,
Anak, sinabi ko na sa iyo na hihingi ako ng tawad. Ano pa ba ang gusto mo? I can vow that I won't ever harass Journey ever again. However, Miss Isis is from country A, Cheryl Corp. As someone from country H, I cannot speak on her behalf. As for telling me to kneel, you can better forget about it with me. At ayun, nag-gesture si Drake gamit ang mga kamay niya. Pagkatapos ng kanyang ginawa, 12-dosenang mga bodyguard na naglilingkod sa pamilyang Ward ang sumulong, at itinutok nilang lahat ang mga sandata sa kanilang mga kamay kay Harvey. Halata naman. Kung pinatay ni Harvey si Drake, papatayin nila agad si Harvey. Biglang naging tense ang atmosphere. Napangiti si Harvey nang makita ang nangyari. Ngayon, nakakainip lang. Wala talagang saya dito. Gawin nating mas nakakaaliw ang laro. Kung hindi ka papatay, gagawin ko siya. Pagkatapos, itinutok ni Harvey ang revolver kay Isis. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Isis. Ang mas maagang pagpapasya ni Harvey ay nagpaunawa na sa kanya na si Harvey ang kukuha ng gatilyo. Iyuko ang tuhod, humingi ng tawad, at gawin ang iyong panata, mahinahong utos ni Harvey. Naiinip na ako. 3, 2, 1. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Drake na magsalita, hinila muli ni Harvey ang gatilyo. Clack! Sa ika-4 na pagkakataon, ito ay isang tuyong apoy pa rin. Ang isip ni Isis ay ganap na nablangko, at siya ay nabulag sandali. Bagamat siya ay palaging mukhang isang taong mataas at makapangyarihan, pakiramdam niya ay wala siya sa harap ng lahat ng ginagawa ni Harvey. Naisip niya na madali siyang mawalan ng buhay. Sa sobrang takot ni Drake, kinilig siya. Habang tuyong apoy pa, sa susunod na paghila niya ng gatilyo, may 50% na posibilidad na ito ay bala. Kahit sinong tinutukan ni Harvey ng baril, may 50% chance na mapunta sa impyerno ang taong iyon. Nako, lagi nilang sinasabi na ang mga mababait ay nabubuhay ng maikli habang ang mga masama ay nabubuhay ng napakahabang buhay. Hindi ako masyadong naniniwala noong una, ngunit ngayon ay naniniwala ako, sabi ni Harvey habang hinihila muli ang safety lock. Sa pagkakataong ito, itinuro niya ito kay Isis. Kung gayon, tumaya tayo. Pastahan ako na magiging tuyong apoy pa rin ito. Hihilahin na sana ni Harvey ang gatilyo, at nakaramdam ng tuwa. Pero bago pa man magawa ni Harvey nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Isis. Sabi niya, luluhod ako. Hihingi ako ng tawad. I'll make the vow. Sasang-ayon ako sa lahat ng kahilingan mo. Para sa kanya, ang kanyang buhay ay walang katumbas na halaga. Bakit kailangan niyang makipag-away sa iba hanggang sa huli para sa isang babae at ilang pride? Hindi ba iyon ay sinusubukan lamang na gawing mas mahirap ang mga bagay para sa kanyang sarili? Kaagad, si Isis at Drake ay parehong lumuhad sa harap ni Journey at humingi ng tawad, na nangakong hindi na muling papahirapan ang buhay para kay Journey, at ang iba ay nanunood lamang sa pagkabigla. Inilabas ni Harvey ang kanyang mobile, kumuha ng ilang larawan, at ipinadala ito kay Journey. Karaniwan, ang mga larawan ay walang gaanong pakinabang. Gayunpaman, kung gusto pa rin ni Isis na gumawa ng isang bagay kay Journey, kung gayon ang mga larawan lamang ay magpapahirap para sa kanya. Nang makita ni Drake na naalala ni Harvey na kunan sila ng litrato bilang ebidensya, sa sobrang galit ni Drake parang hihimatayin siya na nanginginig. Kung ang alinman sa mga larawang ito ay na-leak, paano siya muling lalahok sa lipunan? Nang magawa ito, sinabi ni Harvey kay Journey na papasukin doon ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos, personal niyang pinasakay siya sa kanyang van at pinanood ang pag-alis niya. I've lost today, but this will not be over so soon, Drake glared brutally at Harvey nang makita niyang pinaalis ni Harvey si Journey. Anak, maaaring natalo ako sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong makabawi sa iyo. Maniniwala ba ako na sinusubukan mo pa rin akong takutin? Nakangiting tanong ni Harvey, at sa sumunod na pagkakataon, ang revolver sa kanyang kamay ay muling tumutok sa ulo ni Drake. Sa tingin mo ba hindi ko kukunin ang gatilyo at tatapusin ang lahat sa pagitan natin dito at ngayon? Pinikit ni Drake ang kanyang mga mata at hindi sigurado kung ano ang isasagot.
Isis gritted her teeth and said, "Anak, ginawa na namin lahat ng hiniling mo. Hindi na kailangang lumaban hanggang sa huli. Kung hihilahin mo ang gatilyo, kami." Nakuha nga ni Harvey ang gatilyo sa ika-5 beses, ngunit ito ay isang tuyong apoy pa rin. Pagkatapos, binaling niya ang kanyang pagbawi kay Drake, na nakatayo sa tabi niya. Tingnan natin kung sapat ba akong matapang para hilahin ang gatilyo na ito. Huminga ng malalim si Isis habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "If you dare hurt Drake, both the wards of the Northern Land and the Cheryl Corp will not show you any mercy." Oh, tapos gusto ko talagang makita kung paano mo planong hindi ako kaawaan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inilagay ni Harvey ang revolver na hawak niya sa balikat ni Drake at hinila iyon. Bang! Isang malakas na tunog ang narinig, at nanginginig si Drake. Nabaril ang kanyang balikat, at agad na umagos ang dugo. Kung ang bawat sigaw bago ito ay sinusubukan lamang na takutin siya, kung gayon ang putok na ito ay sapat na malinis upang matakot sila. Lahat sila ay nadama na si Harvey ay isang mamamatay tao. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan nila na si Harvey ay hindi isang risk-taker. Mas baliw pa siya kay Drake. Tahimik lang ang namayani sa eksena. Napakatahimik na may naririnig na isang pin drop, dahil ang lahat ay nakatulala pa rin. Talagang natulala sila sa bilis na ginawa ni Harvey, at bumagsak kaagad ang atmosphere ng buong club. Marami ang nanginginig at nanginginig. Bagamat naniniwala sila na mas mahalaga sila kaysa sa iba, ang kanilang pakiramdam ng kahalagahan ay ganap na walang silbi kapag kaharap ang mga taong tulad ni Harvey. Samantala, walang pakialam si Harvey sa kaguluhan sa loob ng club. Pasimple niyang ibinato ang revolver sa sahig at saka tinapik ng kamay ang mukha ni Drake. "Drake, pangatlo ka sa mga young masters ng Walsing. Sigurado akong naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin na gamulong sa mga suntok, di ba? Don't worry, I'll roll with the punches," sabi ni Drake habang hawak niya ang kanyang balikat na may masakit na ekspresyon. Gayunpaman, tiyak na karapat-dapat siya sa kanyang katayuan. Hindi siya sumigaw sa sakit kahit na matapos ang nangyari. Dahil kung hindi, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na patayin ka ng dahan-dahan. Naniniwala ako na hindi masyadong malayo ang araw na iyon. Nakangiting sabi ni Harvey, "Patayin mo ako, hindi ka pa karapat-dapat." At pagkatapos, inabot ni Harvey ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Drake. Isang surge of energy ang tahimik na pumasok sa mga ugat ni Drake. Nang makita ni Isis na hindi na hawak ni Harvey ang revolver, likas siyang humakbang at malamig na sinabi, "Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit binabalaan kita dito at ngayon nagaganti ang Cheryl Corp. Sana ay sampal." Nasa kalagitnaan pa lang si Isis ng sampalan na siya ni Harvey gamit ang likod ng kamay niya hanggang sa napaatras si Isis ng ilang hakbang. "Just kill me right now if you can. Kung hindi mo kaya, then don't tell me about next time." Hindi mo pa rin ba naiintindihan pagkatapos ng mahabang posisyon na ito? Ang ginagawa mo ngayon ay parang umuungol ang mga talunan. Ilang beses pang tinapik ni Harvey ang mukha ni Isis bago umalis. Si Isis, Drake, at ang iba ay napapikit saglit at wala ng lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Hindi sila sigurado kung ang isang tulad ni Harvey ay gagawa ng isang bagay na mas baliw. Gayunpaman, pagkatapos lamang na nawala si Harvey at ipinadala nila si Drake sa ospital, kinuha ni Isis ang kanyang mobile at tumawag gamit ang isang string ng mga eleganteng numero. Walsing, Right Residence. Kinuha ni Janos ang kanyang telepono, at ang pagkagulat sa kanyang mukha ay halata pagkaraan ng ilang sandali. Ilang beses na ba sinampal si Isis? Nabaril ang balikat ni Drake. Sinusundan ng lalaking gumawa nito si Journey at nagpakilalang boyfriend ni Journey. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Janos si Emery na may madilim na ekspresyon. Samantala, nagtitimpla ng tsaa si Emery. Kakadagdag lang ni Emery ng tsaa sa teapot at maluwag na sinala ang unang palayok ng tubig. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang anti-gong tasa at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Nang siya ay halos matapos ay sumulyap si Emery kay Janos.
Anong nangyari? May kakaibang ekspresyon si Janos bago siya nagsalita ng mahigpit. Boss! Napahiya lang si Miss Isis ng Cheryl Corp. Nasayang din si Drake na kababalik lang mula sa Northern Land. Lumuhad pa sila at nanumpa na hindi na muling guluhin si Miss Journey. Nakahawak pa rin ang kamay ni Emery sa tasa ng tsaa habang nakikinig. Isang kislap ng kakaibang liwanag ang nagliwanag sa kanyang mga mata bago siya mahinahong sinabi, "Huwag mong sabihin ginawa ito ni Harvey." Tumango si Janos. "I really can't figure it until today. Saan ba nanggaling si Harvey? He didn't care who he offended at all. Dito, pinatay lang niya si Hector at nabigo ang mga plano ng Island Nation, at ang sumunod na ginawa niya ay sinaktan si Drake at pinahiya ang bansa A. At ang mga taong pinawi niya ay medyo konektado sa atin. Bakit pakiramdam ko lalapit siya sa'yo?" Napangiti si Emery nang marinig niya ang pagsusuri ni Janos. "Good. There's an improvement. At least, alam mo na kung paano gamitin ang utak mo ngayon. However, while we don't have any evidence showing that he's actually coming for me, the fact remains that his actions have affected our benefits." Naisip ni Janos ang sitwasyon at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi siya mukhang normal na tao. Pakiramdam ko ay ipapahiya niya tayong muli. Mahigpit na hinawakan ni Emery ang tasa ng tsaa at nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, lahat sila sa pribadong clubhouse na iyon nakabilang sa Country H Commercial Group. Tama iyan. Naging madilim ang ekspresyon ni Janos. "Boss, dapat ba tayong magdala ng ilang tao? Nakikita ko." Napaisip si Emery at saka tumawa. "No rush. If I remember correctly, parang tumatanggap din si Linus ng mga bisita mula sa Parkerville doon. Do you think they'll bump into each other?" Sandaling natigilan si Janos bago mabilis na umalis para tumawag. Tumawa si Emery at nagpatuloy sa paggawa ng tsaa para sa kanyang sarili. Parang pasok pa rin sa kalkulasyon niya ang lahat. Kasabay nito, sa Country H Commercial Group Hall, nakaupo si Harvey sa likurang upuan ng isang van at umiinom ng isang bote ng soda water. Naniniwala siya na ang lahat ng ginawa ni Journey at Isis ay medyo pinalaki, ngunit hindi siya sigurado kung saan ang problema. Sinulyapan ni Ray si Harvey, at pinaandar ang sasakyan, at tinanong, "Sir, saan tayo pupunta ngayon?" "Bumalik na tayo sa headquarters." Bago pa nila matapos ang usapan, may nagbukas ng pinto mula sa second floor balcony ng kalapit na manor. At pagkatapos, isang figure ay tila tumalon pababa, at ito ay umindayog ng walang pakialam habang siya ay umuungol. Bang! Ngunit mula sa kung paano nanginginig ang figure at ang kanyang namumula na mukha, hindi siya nasaktan dahil tumalon siya mula sa ikalawang palapag, ngunit dahil siya ay nadroga. Napangiwi si Harvey nang bigla niyang makita ang mukha ng dalaga. Sia Xavier, mula sa Xavier's ng Walls Inc. Si Sia ay nakababatang pinsan ni Yvonne, at silang dalawa ay minsan ang nagkita. Tinawag pa niyang bayaw si Harvey. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkikita silang dalawa sa ganitong mga pangyayari. Mabilis na binuksan ni Harvey ang pinto ng kotse, lumabas, at agad na tiningnan ang pulso ni Sia at nagtanong, "Sia, anong nangyayari dito?" Si Sia ay likas na gustong magpumiglas nang hawakan siya ng isang lalaki. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Harvey, huminahon siya at tumigil sa pag-iingat. "Bakit ka nandito? Stop talking. Your condition right now is quite unusual. Let me give you a hand," sabi ni Harvey na nakakunot ang noo. Bagamat masasabi niyang nadroga si Sia, hindi niya namalayan na magiging ganoon kalakas ito. Ang taong nagdroga kay Sia ay hindi rin nag-isip tungkol sa mga kahihinatnan at gumamit ng halos 10 beses na higit sa karaniwang doses. Pinakamahalaga, hindi ito isang karaniwang lason. Ito ay isang uri ng lason ng insekto na maaaring pukawin ang pangunahing pagnanasa ng isang tao. At ang sitwasyong ito ay medyo mahirap harapin. Nakakunot ang noo, inilipat ni Harvey ang kanyang enerhiya kay Sia para pakalmihin ang lumalakas na sigla sa loob ni Sia. Ngunit sa hitsura nito, hindi niya ito kayang harapin ng mabilis.
Noong nililigtas ni Harvey si Sia, 12-dosenang mga figure ang tumalon mula sa ikalawang palapag. Tiningnan ng lalaki si Harvey bago sinabing, umalis ka na. Walang lugar para maging white knight ka dito. Scram or die. At pagkatapos, may isang napaka-predatory na tawa na papalapit. Anong ginagawa mo, Sia? I'm your older cousin. I won't hurt you. It's just that Mr. Parker is impressed with your physique and noted that you have potential if you take the martial arts pathway. He simply wanted to check your bones. Ngunit, ano ang ginagawa mo ngayon? Tinatrato mo ba kaming lahat bilang masamang tao? Ito ay isang pambihirang pagkakataon, at hindi mo ito maaaring palampasin. Pagkatapos, lumitaw ang figure ni Linus sa harap ng karamihan. Nakabenda ang buong katawan niya, pati mukha niya. Mukha siyang nakakita ng mas magandang araw. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya masyadong pinapansin at hindi agad nakilala si Harvey. Sa likod ni Linus ay isang binata na ang mukha ay medyo maputla, at ang kanyang mga mata ay medyo kasuklam-suklam. Mukhang nasa early 20s pa lang ang binata, pero parang napaglalaanan na niya ng kaunti ang sarili sa alak at kasiyahang laman. Ngunit kahit noon pa man, napapalibutan siya ng hindi maipaliwanag na nakakatakot na aura. Halata naman na isa siyang martial arts elite. Bagamat wala siyang kakayanang makipaglaban sa karamihan ng mga kaaway, hindi siya mahina. Ano ang sinusubukan niyong gawin ngayon, lahat? Pagkidnap ng isang babae sa publiko. Alam ni Ray na ginagamot ni Harvey si Sia, kaya lumabas siya sa driver's seat at pinahinto si Linus at ang iba pa. Sampal. Hindi man lang nag-abalang kausapin ni Linus si Ray at agad na sinampal ang mukha ni Ray gamit ang likod ng kanyang kamay. Scram! Out of my way. Wala kang lugar para magsalita dito. Maliwanag na kahit sino pa si Ray, hindi siya sineryoso ni Linus. Napa-atres si Ray, ngunit nakatingin siya sa direksyon ni Harvey mula sa gilid ng kanyang mga mata at kinalma ang sarili. Sir, maaari kong tawagan ang mga pulis kung sasalakayin mo ako ng walang dahilan. Ang mga pulis. Malamig na ngumiti si Linus. Kung gusto mong tawagan ang mga pulis, huwag mag-atubiling gawin ito. Pero ngayon, tumabi ka. Kung sinira mo ang vibe ni Mr. Parker, papatayin kita. Kabanata 6750. Hindi pinansin ng binata, na tinawag ni Linus bilang si Mr. Parker, si Ray at agad na tumingin kay Sia. Para sa isang tulad niyang lumabas sa kabundukan, ang mga nakaistilong dalaga mula sa kabundukan ay mga babaeng bihira niyang makausap. At pagkatapos, sinulyapan niya si Harvey. Hindi siya nag-abalang itago ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Parang may langaw na damapo sa kanyang masarap na cake, at hindi niya maiwasang makaramdam ng disgusto. Nang sumagi sa isip niya ang imahe, sinabi niya, Mr. Linus, ayoko ng mga taong nakikialam sa negosyo natin. Naiintindihan ko, malamig na sabi ni Linus. Hayaan mo akong harapin ito. Pagkatapos, ikanaway ni Linus ang kanyang kamay, at 12-dosenang mutant mula sa bansa A ang nagbitak ng kanilang mga leeg habang sila ay sumulong. Iniisip mong makipag-usap kung sino. Isang mahinahong boses ang nanggaling sa harapan ni Linus. Pagkatapos, nakita niyang nakatayo na si Harvey, dahil natapos na niyang tulungan si Sia na i-regulate ang enerhiya sa loob niya. Pagkatapos, kinuha niya ang ashtray sa malapit at inihagis. Ang ashtray ay damapo mismo sa ulo ni Linus, at ang abo sa loob ay agad na nakabulag sa kanyang mga mata. Sakit at pagkahilo lang ang naramdaman ni Linus, at muntik na siyang mawalan ng malay. Biglang namuo ang galit sa loob niya. Hindi man lang kilala ni Linus kung sino ang nasa harap niya at sumigaw na lang, "How dare you hit me? Go! Kill him!" Ngunit bago pa man magawa ng mga mutant ang anumang bagay, sinipa na ni Harvey ang isang decorative coffee table sa hindi kalayuan patungo sa direksyon ni Linus. Bang! Agad na pinalipad ng malakas na puwersa si Linus. Nang bumagsak siya sa lupa, hindi niya napigilan ang panginginig. Mas masama pa ang kalagayan niya kaysa dati. Ilang kabataang babae ang tumingin mula sa ikalawang palapag ng manor na may gulat na mga ekspresyon sa oras na makita si Linus na binugbog. Hindi lamang si Linus mula sa bansa A,
ngunit isa rin siya sa 8 conglomerates. Dapat ang isang tulad niya ay kayang mangibabaw sa bansa H. Pero ngayon, napakadali niyang mabogbog. Dahil sa aura ni Harvey, ang mga mutant ay hindi nang ahas na humakbang. Sa halip, lahat sila ay nagpalitan ng tingin. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Parker habang nakatingin kay Harvey ng may interes. Gusto niyang malaman kung sino si Harvey at kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na labanan ang mga ito. Ano ang maaari mong gawin kahit na ginawa ko? Walang pakialam si Harvey sa pagtingin ng iba sa kanya. Sa halip, mahinahon niyang sinabi kay Linus, kung hindi ka pa rin kumbinsido, maaari kitang hawakan hanggang sa sumuko ka. Papatayin kita. Ikaw. Gumapang pabalik si Linus at galit na tinanggal ang benda sa kanyang ulo. Gayunpaman, likas siyang nanginig sa susunod na sandali nang sa wakas ay nakita ng kanyang mga mata si Harvey habang gusto niyang utusan ang kanyang mga mutant na maingat na umatake. Siyempre, kilala niya kung sino si Harvey. Alam pa niyang nag-iisang nilinis ni Harvey ang mga elite ng Island Nation mula sa nakababatang henerasyon. Kapag kaharap ang isang tulad niya, ang mga mutant na dala niya ay hindi makapaglagay ng gasgas kay Harvey. Hindi sa banggitin na hindi lamang siya ay napakalakas, ngunit siya rin ay lubos na nag-iisip. Natakot si Linus na baka pakulong ulit siya ni Harvey ng ilang araw kung siya ay pabaya. Ano, nakilala mo na ako sa wakas? Saan napunta yang kay abangan mo? Tanong ni Harvey habang nakatingin kay Linus. Mukhang hindi ka masyadong nasaktan sa nangyari noon.